Nalutas ng batang janitress ang problema ng 300D Twitters. Gulat na gulat ang amo sa nangyari pagkatapos naglalakad si Lira sa mga pasilyo ng Montemayor Soluciones Integradas, may hawak na timba sa isang kamay at basahan sa kabila. Palaging tahimik, umiwas sa mga nagmamadaling tao na ni hindi siya napapansin. Para bang isa siyang multo. Buong araw siyang nagtatrabaho, nililinis ang sahig, mga mesa, banyo at kahit ang mga basong nakalimutang naiwan sa mga meeting room. Wala pa siyang lampas 21 taon, may matalas na tingin at mukhang pagod. Tila ba matagal na niyang nilulunok ang mga bagay na hindi niya pwedeng sabihin. Habang mariing nagsasabo ng sahig, nakakarinig siya ng mga usapang hindi para sa kanya. Mga birong umaalingaw-ngaw na para bang wala siyang pangalan at mga utos na wala man lang tingin sa kanyang direksyon. Sa lahat ng empleyado, ang pinakamalupit ay ang kanyang mismong boss, si Bailey. Palagi siyang nakaayos, malakas magsalita at mahilig magpakitang gilas. Siya ang operations coordinator, pero sapat na ang isang sulyap para makita mong ni sarili niyang mesa ay hindi niya maayos. Ang talento niya ay ang sumigaw, ibunto ng sisi sa iba, at magpanggap na siya ang pundasyon ng kumpanya. Sa mga walang alam, mukha siyang importante. Pero si Lira, mas marami siyang alam. Napansin na niya noon pa na si Bailey ay halos walang ideya sa ginagawa niya. At ang mas masahol, alam ni Bailey na alam ni Lira ang totoo. Maglilinis ka ba o tsismosa ka lang? Tanong niya minsang makita si Lira na nakatitig sa isang spreadsheet sa isang naiwanang computer. Kalma ang sagot ni Lira. Wala lang. Napansin ko lang na pataas ang graph. Pero sa mga naunang report, puro pagbaba ang nakalagay. Nanlaki ang mga mata ni Bailey, nagkunwaring walang narinig at umalis na nagmumura. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang maaaring maging panganib sa kanyang marupok na ego ang babaeng ito. Hindi niya alam na likas ng mausisa at determinado si Lira. Sa bahay, kahit pagod sa trabaho, nag-aaral siya mag-isa gamit ang lumang kwaderno na puno ng mga binurang sulat at inayos muli. Ang cellphone niyang may basag na screen ang kanyang pinakamahalagang kasangkapan sa pag-aaral. Nakapanood na siya ng daan-daang videos tungkol sa pananalapi, productivity at market analysis. Naiintindihan niya ang tungkol sa cost control, projections, strategies sa pagbawi ng kumpanya at maging ang mga management programs na ginagamit mismo ng Montemayor, mga programang pinagmamasdan lang niya mula sa malayo habang siya'y naglilinis ng silid kung saan ito ipinapresenta. Sa Montemayor, isa lang siyang janitress. Walang nagtatanong ng pangalan niya. Walang nakikinig sa opinyon niya. Si Bailey pa mismo ang paulit-ulit na nagpapaalala nito. Maglinis ka na lang at huwag kang makisali sa hindi mo alam. Matalim niyang sabi tuwing si Lira ay magbibigay ng simpleng suhestyon, tulad ng pag-a-adjust ng oras ng pasok para makatipid sa kuryente o pagre-review ng paggamit ng cleaning supplies. Para bang mula sa unang araw ay may nakatakda na siyang lugar, tahimik, nasa gilid, at hindi nakikita. Ang nakakagulat, sa likod ng mga saradong opisina, palubog na ang kumpanya. Buwan-buwan ay bumababa ang kita, kaunti na lang ang mga kontrata, reklamo na ang mga supplier sa pagkaantala ng bayad, at nag-uumpisa ng mawala ng pasensya ang mga investor. Sina Alon at Mateo, ang mga may-ari, ay halos linggo-linggong nagkakandara sa mga closed-door meetings. Pero para sa mga rank and file, parang walang nagbago. Parehong gusali, parehong uniforme, parehong shift. Ang kaibahan lang, mas mabigat ang tensyon sa hangin habang lumilipas ang mga linggo. Ngayon, isang mabilis na pahinga. Para maipagpatuloy naming ihatid ang ganitong mga kwentong nakaka-inspire ng libre, hinihiling namin na mag-subscribe ka sa aming channel at mag-iwan ng like. I-comment mo rin kung taga saan ka. Maraming salamat at ituloy na natin ang kwento. Isang hapon, habang nagpupunas sa may bandang opisina ni Bailey, narinig ni Lira ang boss habang nakikipag-usap sa cellphone, tila hindi napansin na bukas ang pinto. At gaya ng dati, ang boses niya ay malakas. Oo, bukas ng umaga, ang huling meeting kasama ang mga may-ari. Kapag walang lumabas doon, isasara na lang talaga to. Napahinto si Lira. Hindi iyon basta-bastang pulong.
Iyon na ang huling pagkakataon para maisalba ang kumpanya. Huminga siya ng malalim, pumasok sa opisina at sinabi ng buong tapang, "Pasensya na kung istorbo, pero baka makatulong ako. May ilang ideya ako na baka pwedeng gamitin sa meeting." Tinitigan siya ni Bailey ng ilang segundo, tapos biglang humagalpak ng tawa, parang nakarinig ng biro ng taon. "Ikaw? Ang tagalinis? Sa tingin mo mas kaya mong iligtas ang kumpanyang ni ang mga may-ari ay hindi na alam kung paano ayusin? Sa tingin mo mas matalino ka kaysa sa mga boss at sa akin?" Hindi sumagot si Lyra. Nakatayo lang siya roon, nakatitig sa mga mata niya, hawak pa rin ang basahan, pero hindi yumuko. Nang maramdamang nakakahiya na ang sitwasyon, tumingin si Bailey sa ibang staff sa silid at nagsabi, "Nakakatawa tong batang to. Sige na, linisin mo na lang yung CR at itigil mo na ang pag-iilusyon." Tinapos niya ang usapan at nagkunwaring abala. Tahimik na lumabas si Lyra sa silid, hindi sigurado kung alin ang mas masakit. Ang pang-iinsulto o ang katotohanang baka totoo ngang nasa kanya ang solusyong hinahanap nila. Gabing iyon, pagdating sa bahay, hindi siya umiyak. Umupo siya sa mesa kasama ang parehong lumang kwaderno at nagsimulang magsulat. Alam niyang hindi siya papayagang sumali sa meeting, pero nagpasya siyang ihanda ang lahat na parang makakalahok siya. Hindi pa niya alam kung paano, pero may bulong sa loob ng dibdib niya, hindi pa ito ang katapusan. Maaring walang nakinig noon pero handa na siya. At baka, sa aksidente o sa tadhana, ay dumating na ang araw na maririnig din siya. Maagang dumating si Lyra kinabukasan, gaya ng palagi. Kinuha ang cleaning cart, sinuot ang gloves at sinimula ng kanyang pangkaraniwang ruta sa pasilyo ng Montemayor. Tahimik siyang nagtrabaho, pilit inaalis sa isip ang nangyari kahapon. Buong gabi siyang gumuhit ng graphs, nagre-compute, gumawa ng alternatibo, kahit alam niyang wala siyang pagdadalhan ng mga iyon. Pero may kakaiba siyang pakiramdam. Hindi siya dapat huminto. Hindi niya alam kung bakit, pero nararamdaman niyang dapat siyang maging handa. Bandang 8:00 ng umaga, habang naglalakad siya sa palapag ng mga opisina ng ehekutibo, napansin niyang bukas ang ilaw sa isa sa mga silid. Inakala niyang isa lang itong karagdagang lugar na kailangan linisin, kaya pinihit niya ang doorknob at pumasok, may dalang timba sa isang kamay at basahan sa kabila. Ngunit pagkapasok niya, agad niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali. Ang silid ay okupado ng ilang lalaking nakasuot ng Amerikana, kabilang na ang dalawang may-ari ng kumpanya, sina Alon at Mateo. At nandoon sa dulo ng mesa si Bailey, may pinakaasim na ekspresyon sa mukha. Napahinto siya sa kinatatayuan, saglit na natahimik ang lahat. Biglang tumayo si Bailey at sumigaw, nakatingin sa kanya ng may paghamak. "Hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok? Nakareserba ang kwartong to. Lumabas ka ngayon din, hindi to lugar para sa isang janitress." Ang agresibong tono niya ay nagdulot ng hindi komportableng katahimikan. Nagtinginan ang ilan sa mga lalaki, halatang nabigla sa inasta niya. Takot si Lyra at agad na humingi ng paumanhin habang umatras, pero may isang bagay na humatak ng atensyon niya. Sa malaking screen, kapansin-pansin ang mga graph na halos kaparehong-kapareho ng mga guhit na ginawa niya sa bahay. Parehong kurba ng pagbagsak, parehong mga projection ng pagkabangkarote, at parehong mga numerong pinag-aralan niya ng ilang linggo. Nakatitig siya roon, nakakunot ang noo, at kahit wala siyang sinasabi, napansin siya ni Alon na agad ding nagtaka. "May naintindihan ka ba dyan?" Tanong niya, sinira ang tensyon sa silid. Tiningnan siya ni Lyra, nag-alinlangan sandali tapos muling tumingin sa screen. Oo. Sa tingin ko, oo, sagot niya ng may kumpiyansa, bagamat di pa tiyak ang susunod na hakbang. Tumayo si Alon, hinila ang isang upuan palapit sa whiteboard at iniabot ang marker sa kanya. "Ipakita mo nga sa amin ang pagkakaintindi mo." Napailing si Bailey at napabuntong hininga. Para bang isa itong kalokohan, pero wala nang nagsalita pa. Lumapit si Lyra ng dahan-dahan. Medyo nanginginig ang kanyang kamay nang kunin ang marker, pero huminga siya ng malalim at nagsimulang mag-drawing. Sa eksaktong pagkilos, kinuwentuhan niya ang mga punto kung saan nasasayang ang pondo, gumuhit ng mga linya para sa mas epektibong alokasyon ng budget,
at itinuro ang mga lugar na napapabayaan pero may potensyal agad na bumalik ang kita. Sa loob lamang ng ilang minuto, punong-puno na ng notes at arrow ang whiteboard, tahimik na nakatingin ang lahat. Pagkatapos, humarap siya sa grupo at nagsimulang magpaliwanag. Itong parte na to ang nagpapakita ng fixed cost sa mga serbisyong doble-doble. Kung ililipat ito sa ibang area, posibleng bumalik ang kita sa loob ng 2 buwan. Itong mga supplier na to, lumana ang kontrata kaya mahal pa rin ang singil nila, samantalang sa kasalukuyang market bumaba na ng 20%. Pwede pang pag-usapan yan, at itong mga data sa acquisition, magulo ang pagkakaayos. Kapag inayos base sa customer profile, pwedeng mapababa ang gastos sa marketing at tumaas ang conversion. Walang kumukurap habang nakikinig. Yumuko si Mateo at seryosong nagtanong, "Saan mo natutunan yan?" Simple lang ang sagot ni Lira. "Mag-isa lang po sa bahay. Nag-aaral ako gamit ang cellphone at ilang librong pinahiram lang." Nagtinginan ang 2 partner. Walang agad na sumagot hanggang sa si Alon ang nagsalita. "Inaanyayahan ka naming sumali sa susunod na planning meeting. Simula ngayon, iwan mo na ang pagwawalis. Magsimula kang tumulong sa strategic team namin. Payag ka ba?" Nabigla si Lira at ilang segundo siyang hindi makapagsalita. Tumingin siya kay Bailey na halatang nagpipigil ng galit, nakalapat ang mga kamao sa ilalim ng mesa. Pagkatapos tumingin siya sa mga lalaking nakatingin sa kanya at sa mahinang tinig ay sinabi, "Payag po. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko." Kumindat si Mateo bilang hudyat na pansamantalang iwan niya ang silid. Lumabas si Lira na halos lumulundag ang puso sa dibdib, hindi makapaniwala sa nangyari. Sa mga sumunod na araw, itinalaga siya sa isang simpleng silid. May maliit na mesa, isang laptop at access sa internal reports. Buong umaga siyang nagbasa ng data, naghanap ng pattern at inayos lahat ng mas mabilis pa kaysa sa kahit sinong analyst sa kumpanya. Direkta, malinaw at praktikal ang kanyang paraan. Hindi siya interesado sa forma kundi sa resulta. Di nagtagal, ang mga analyst na mismo ang kumukonsulta sa kanya. Ngunit si Bailey hindi maitanggi ang pagkainis. Lagi siyang dumadaan sa tapat ng opisina ni Lira at tumitingin sa loob. Nagkukunwaring may meeting, gumagawa ng dahilan para makapasok at silipin ang ginagawa ni Lira. Minsan, tinanong pa siya na may halong panunuya. "Nagpapanggap ka na bang executive ngayon, ha?" Pero matatag ang sagot ni Lira, "Hindi po. Sinusubukan ko lang gawin ang bagay na hindi nyo nagawa. Iligtas ang kumpanyang to." Kalaunan, napansin niyang hindi lang pagkainis ang nararamdaman ni Bailey. Natatakot ito. Alam niyang kapag nagpatuloy si Lira, malalaman ng lahat na hindi talaga siya karapat-dapat sa pwesto. Kaya nagsimula siyang umiikot sa opisina, kinakalikot ang gamit ni Lira kapag wala ito, at nagpaparinig ng mga pasaring sa harap ng ibang staff. Ramdam ni Lira ang lahat ng iyon. Alam niyang minamanmanan siya. Pero hindi na siya kagaya ng dati. Wala na siyang takot. Alam niya ang ginagawa niya at alam din niyang simula pa lang ito. Maaring subukan ni Bailey siyang pabagsakin pero hinding-hindi na siya nito kayang patahimikin. Alam ni Lira na hindi basta-basta tatanggapin ni Bailey ang pag-angat niya. Mula nang ilipat siya sa bagong silid, naging mas madalas ang presensya ni Bailey. Gumagawa ng dahilan para pumasok, nagpaparinig na tila biro pero may laman at minsan ay tatayo lang sa harap ng glass door, tahimik na nakamasid. Sa katahimikan, naunawaan ni Lira, naghahanap siya ng butas. Doon siya nagpasyang baliktarin ang laro bago pa man siya maunahan. Nang umagang iyon, dumating siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Mula sa bahay ay nagdala siya ng ilang malilinis na papel, ilang kopya ng lumang ulat at nagsimulang magsulat. Gumuhit siya ng mga grapikong walang saysay, walang lohika, pinaghalo-halo ang mga datos, gumawa ng mga proyeksyong halos katawa-tawa at sa gitna ng lahat ng iyon, isiningit niya ang mga pangungusap na maliit ang sulat at sadyang wala sa lugar. Tulad ng, "Ito ay isa lamang pagsubok. Kung binabasa mo ito, binabati kita sa pagiging hindi tapat." At ang ideyang ito ay ninakaw mula kay Lira, ang tagalinis na ininsulto mo. Matapos ayusin ang lahat ng pahina,
Ikinalat niya ito sa mesa at lumabas ng silid, kunwaring may nakalimutang kunin. Bago umalis, sumilip siya ng palihim sa security camera sa may pasilyo. Wala pang 3 minuto, dumating si Bailey, tumingin-tingin sa paligid at pumasok ng dahan-dahan. Binusisi niya ang mesa, kinuha ang bungkos ng papel at mabilis na lumabas para bang may dalang pinakamalaking sikreto ng kumpanya. Pinanood lang ito ni Lyra na walang ngiti. Kumpirmado, gumana ang kanyang plano. Pagbalik niya sa silid, kunwaring nagulat. Nasaan na yung mga papel ko? Bulong niya ng medyo malakas. Kinuha ang cellphone, naghalungkat sa mga drawer, umiling na para bang nabigo. Wala ni isa sa mga empleyadong dumaan ng nagduda. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam sa buong punong tanggapan ng Montemayor. Isa iyon sa pinakamahalagang meeting ng taon. Naroon na sa meeting room ang mga may-ari nang dumating si Lyra, dala ang folder ng kanyang tunay na mga tala. Tahimik siyang umupo, hinihintay ang tamang sandali para magsalita. Maya-maya dumating si Bailey, nakangiti na parang may dalang pambihirang tuklas. Binati niya ang mga may-ari ng may sobra-sobrang sigla, hinayaang maupo ang lahat at bago pa man matawag si Lyra, siya na agad ang naupo sa harapan. Mga Ginoo, alam kong inaasahan ninyong makarinig ng suhestyon mula sa bagong kasapi ng team, pero ginugol ko ang gabi sa pagbuo ng ilang ideya at naniniwala akong may nabuong matibay na plano. Pinagawa ko na ng kopya ang mga ito at gusto kong mabigyan ng bawat isa. Isa-isang iniabot ang mga papel at pumwesto sa gitna ng silid, handang magsimula. Si Lyra ay nakatingin lamang sa mesa, tahimik. Alam na niya ang susunod na mangyayari. Sinimulan ni Bailey ang pagbasa na may kumpiyansa. Tulad ng nakikita ninyo sa unang graph, iminungkahi ang pagsasanib ng mga departamento na natigil siya sandali, kumunot ang noo at nagpatuloy. Na nagpapakita ng positibong pagbagsak, katahimikan. Pumikit siya, bumalik sa binabasa at nagpatuloy. Layunin ng estratehiyang ito na pataasin ang kontroladong pagkalugi. Nagkatinginan na ang mga may-ari, halatang naguguluhan. Pinapawisan na si Bailey. At kung ang bumabasa nito ay hindi tapat, dapat niyang malaman na ang mga ideyang ito ay peke at ninakaw kay Lyra, ang tagalinis na mas matalino kaysa sa kanya. Tumigil siya sa pagsasalita, agad na nanahimik ang buong silid. Isinara ni Mateo ang folder, itinulak ito palayo at tiningnan si Bailey ng diretso. Nabasa mo ba ang sinabi mo lang? Pilit na nagpapaliwanag si Bailey na uutal, sinasabing wala siyang ideya kung paano napunta roon ang mga iyon. Diretsong sinabi ni Alon, "Umupo ka." Ngayon din, sumunod si Bailey, namumula ang mukha at nanginginig ang mga kamay. Si Lyra naman ay tinawag. Tumayo siya ng kalmado, lumakad papunta sa harapan at binuksan ang kanyang folder. Sinimulan niya ang kanyang presentasyon ng may kumpiyansa. Ipinakita ang tunay na mga graph, mga proyeksyong base sa aktwal na datos mula sa loob ng kumpanya at malinaw na mga suhestyon para sa reestrukturisasyon, kabilang ang muling pamamahagi ng budget, pagpapalit ng mga lumang supplier at mga bagong estratehiya para makaakit ng kliyente batay sa pag-aaral ng merkado. Ipinakita rin niya ang mga timeline, tinatayang gastos at posibleng mga panganib gamit ang simpleng lohika pero epektibo. Sa pagtatapos, tumayo si Alon at nagsabi, "Ito ang matagal na naming hinihintay at nanggaling sa taong ni minsan ay walang nakinig." Dinugtungan ni Mateo, "Iginagalang ka namin, Lyra, at pinagkakatiwalaan ka na rin namin. Simula ngayon, ikaw na ang hahawak ng Operations Coordination." Biglang tumayo si Bailey, galit na galit. "Hindi niyo pwedeng gawin to. Ilang taon na ako rito." Matigas ang sagot ni Mateo, "Nandito ka lang dahil sa politika. At mula ngayon, kung gusto mong manatili, gagawin mo iyon bilang tagalinis. O gusto mong ipalabas namin sa publiko ang tangka mong pagnanakaw at ang paulit-ulit mong pangahamak sa mas may kakayahang empleyado." Muling naupo si Bailey. Tahimik. Walang nasabi. Tiningnan ni Alon si Lyra at nagtanong, may tunay na pagkamausisa. Paanong ang isang taong may ganyang talento ay nanatiling tagalinis ng ganoon katagal?
Hindi mo ba naisip humanap ng ibang trabaho? Huminga ng malalim si Lyra, ibinaba ang tingin sandali at pagkatapos ay sumagot, "Mabilis akong umintindi. Mula bata pa lang, madali na sa akin ang matuto. Pero hindi kaya ng pamilya ko ang magandang eskwelahan. Kailangan kong magtrabaho agad. At ang magtrabaho ay nangangahulugang mabuhay. Yung konting oras na meron ako, ginamit ko sa pag-aaral ng mag-isa. Pero kung wala kang diploma at walang nagre-rekomenda sa iyo, walang gustong makinig sa tagalinis na nagsasalita tungkol sa estratehiya." Tumahimik ang buong silid. Mas mabigat ang mga salita niya kaysa sa kahit anong numero sa ulat. Tumango si Mateo at nagsabi, "Ngayong araw, magbabago yan. Narinig ka namin. At ngayon, maririnig ka na rin ng mundo." Nagpasalamat si Lyra nang may banayad ng ngiti. Alam niyang nanalo siya, pero alam din niyang iyon pa lang ang unang laban dahil naroon pa rin si Bailey at halata sa kanyang mukha na hindi pa siya handang tanggapin ang bagong ayos ng mundo. Maluwag ang bagong opisina ni Lyra, may malalaking bintana at tanawing kailan may hindi niya naisip na makikita. Simple ang mesa pero praktikal at doon sa pagitan ng mga ulat at computer screen, sinimulan niyang ayusin muli ang direksyon ng kumpanya. Para bang ang buong buhay niya ay humantong sa sandaling ito. Ngayon, bilang operations coordinator, hindi na niya kailangang panoorin ang pagkakamali ng iba sa katahimikan. May kapangyarihan na siyang baguhin ang mga bagay. At yun mismo ang ginawa niya. Sa mga unang linggo, buong puso si Lyra sa pagsusuri ng mga lumang ulat. Muling sinuri ang mga kontrata, inayos ang mga proseso at tinanggal ang mga gastusing matagal nang pinababayaan. Mabilis at may batayang desisyon ang ginawa niya at agad itong nagbunga ng mga resulta. Ang mga departmentong dati magulo ay naging mas organisado, muling nagtiwala ang mga supplier sa kumpanya at pati ilang dating kliyente ay bumalik dala ang panukalang renewal. Maingat na minamanmana ng mga may-ari ang kanyang trabaho, humahanga sa tuwiran at estratehikong paraan ng pamumuno niya. Sa isa sa mga pagpupulong sinabi ni Mateo kay Alon, alam ng batang ito ang ginagawa niya. Para bang matagal na siyang handa, kailangan lang niya ng pagkakataon. Ang mga empleyadong dati halos hindi man lang siya kinikilala, ngayoy bumabati na sa kanya ng may respeto at pagkamausisa. Marami ang nagtatanong kung paanong ang dating naglilinis ng mga pasilyo ay siya na ngayong nagtuturo ng direksyon ng kumpanya. Ngunit habang dumarami ang mga resulta, ang respeto ay napalitan ng paghanga. Hindi siya nagpakita ng kayabangan. Sa halip, pantay-pantay ang pakikitungo niya sa lahat tulad ng dati, pero ngayon ay may kasamang autoridad. Si Bailey naman ay kabaligtaran ang sinapit. Nakasuot na siya ngayon ng asul na uniforme ng mga tagalinis, nagtutulak ng cleaning cart sa parehong mga opisina kung saan siya dating namimigay ng utos. Ang mga kasamahan niya noon na laging sumisipsip sa kanya ay ngayon ay hindi na siya pinapansin. Para na rin siyang naging multo, katulad ng pagtrato niya kay Lyra noon. Hindi siya makakaalis sa kumpanya dahil malinaw ang sabi ng mga may-ari. Kapag nagtangkang tumakas sa pananagutan, ilalantad sa publiko ang kaso ng pagnanakaw at panliligalig at haharap siya sa mga legal na kahihinatnan. Kaya wala siyang magagawa kundi ang tiisin ng kahihiyan habang pinapanood ang pagangat ng babaeng ilang taon niyang pinapababa. Kahit sa kabila ng lahat, hindi gumanti si Lyra. Binigyan lang niya ito ng diretsyong mga utos, maikli at formal. Linisin mo ang opisina ko pagkatapos ng meeting. Kunin mo ang mga gamit sa meeting room sa second floor. Walang galit sa boses niya, puro pagkakabalanse lang. Pero para kay Bailey, bawat salita ay parang paalala ng kanyang pagbagsak. Kahit bago na ang kanyang posisyon, hindi naging madali ang lahat. May ilang departmentong tutol sa mga pagbabago. May ilang matagal ng empleyado na duda sa bilis ng kanyang mga desisyon o sa kakulangan niya ng formal na mga titulo. Alam ni Lyra na hindi sapat ang maghatid lang ng resulta, kailangan ding buuin ang tiwala. Kaya naisip niya ang gumawa ng internal innovation system. Naglagay siya ng suggestion box sa pantry at gumawa ng espesyal na email para tumanggap ng mga panukala mula sa kahit sinong empleyado, anuman ang departamento.
Ilang araw pa lang ang lumipas, nakatanggap siya ng mungkahi mula kay Eloy, isa sa mga driver ng kumpanya. Nagmungkahi ito ng simpleng pagbabago sa delivery routes para makaiwas sa traffic at makatipid sa gasolina. Binasa ito ni Lyra, gumawa ng mga kalkulasyon, nakita niyang totoo ang matitipid at agad siyang kinausap. Maganda tong ideya mo, kaya nitong magtipid ng mahigit 300,000 sa loob ng isang taon. Paano mo to naisip? Walang arte ang sagot ni Eloy. 20 taon na akong nagmamaneho sa mga kalye na to. Alam ko kung saan bumabagal ang traffic at kung saan tuloy-tuloy. Ang umiti siya, isinulat lahat at inanyayahan siyang ipresenta ang ideya sa susunod na meeting kasama ang mga manager. Isa iyong turning point. Kumalat ang balita at sa mga sumunod na linggo, dumami ng dumami ang mga mungkahi. Isang bagong kultura ang unti-unting lumitaw sa kumpanya. Ngayon, lahat ay may boses. Pero hindi tanggap ni Bailey ang pagkatalo. Patuloy siyang naghahanap ng paraan para siraan si Lyra. Isang araw, palihim siyang pumasok sa opisina ni Lyra habang ito'y nasa lunch break. Kinutkot niya ang mga dokumento sa mesa, kinuha ang isang USB at sinubukang kopyahin ang ilang confidential na file. Ang hindi niya alam, matagal nang may kutob si Lyra sa mga balak niya. Palihim siyang nag-install ng kamera sa sulok ng silid at nag-setup ng mga security alert sa kanyang mga device. Pagkakabit pa lang ng USB, nakatanggap na siya ng notification sa kanyang cellphone. Agad siyang bumalik bago pa man makalis si Bailey. Pumasok siya sa opisina nang walang sinasabi, lumapit sa cabinet, kinuha ang kanyang cellphone at ipinakita ang video sa screen. Gusto mong sabay natin tong panoorin o ipapakita ko na lang sa mga boss? Pilit pang nagpalusot si Bailey, sinabing naglilinis lang siya at nadali ang mouse, pero pinutol na siya ni Lyra. Direkta kang lumabag sa huling babala. Hindi na ito hinala, may ebidensya na ngayon. Dinala niya agad ang video kina Mateo at Alon sa hapon ding iyon. Tahimik na nanood si Mateo habang halatang naiinis si Alon at kinukusot ang mukha. Pagkatapos mapanood, diretso ang sinabi ni Mateo, "Bailey, isang maling galaw pa at tapos ka na. Pag sumuway ka ulit, sasampahan ka na ng kaso. Sa ngayon, isang formal na bubala. Ang susunod, katapusan mo na." Mabilis na kumalat ang tsismis sa mga pasilyo. Lalo siyang iniiwasan. Hindi lang siya ngayon binabaliwala kundi tinitingnan pa ng may pagdududa. Samantala, nanatiling matatag si Lyra. Alam niyang ang pinakamabisang proteksyon ay ang patuloy na paggawa ng mahusay na trabaho. Ito ang tunay na dahilan ng kanyang posisyon, higit pa sa anumang parusang natanggap ng dating boss niya. Ilang linggo na ang lumipas mula nang kunin ni Lyra ang pamumuno sa strategic operations ng Montemayor. Iba na ang hangin sa kumpanya. Hindi na tensyonado at nakakainip ang mga meeting, ngayon ay produktibo at nakatuon sa konkretong solusyon. Ang mga departmentong dati magulo at walang direksyon ay ngayon may malinaw na layunin, may schedule at mas nagtutulong-tulungan ang mga miyembro. Araw-araw may mga bagong ideya mula sa suggestion system na sinimulan niya at tinitingnang seryoso ang bawat isa. Lumalalim ang sense of belonging ng mga empleyado. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ng lahat ay bahagi sila ng isang mas malaking layunin. Patuloy si Lyra sa pagtatrabaho ng may parehong dedikasyon na palagi niyang taglay. Hindi siya nagpasilaw sa posisyon o sa papuri na unti-unting kumakalat. Sa halip, ginugol niya ang oras sa pagsusuri ng mga numero, pag-aayos ng maliliit na detalye sa operasyon, at pakikipag-usap sa iba't ibang departamento para tunay na maunawaan ang mga hamon ng bawat isa. Nang dumating ang oras para ipresenta ang final report ng restrukturisasyon, nakaayos na lahat ng datos, malinaw ang pagkakaugnay ng bawat bahagi, ginanap ang pulong sa pangunahing bulwagan, kasama ang lahat ng tagapamahala, ang dalawang may-ari at maging ang mga kinatawan mula sa mahahalagang kliyente at supplier. Sinimulan ni Lyra ang kanyang presentasyon ng may kumpiyansa. Ipinakita niya ang timeline ng mga pagbabagong ipinatupad, ang mga resulta sa bawat yugto, at higit sa lahat ang mga financial indicators na nagpapatunay sa paggaling ng kumpanya. Tumaas ang kita, malaki ang ibinaba ng mga gastusing hindi nababago,
Naging mas epektibo ang mga panloob na proseso at umabot sa pinakamataas sa loob ng 5 taon ang antas ng kasiyahan ng mga kliyente. Tinapos niya sa isang tuwirang pahayag, ang Montemayor ay hindi lang nakaligtas. Natutunan nitong muling likhain ang sarili. Matapos ang presentasyon, ilang segundong katahimikan ang lumipas hanggang sa tumayo si Alon at nagsabi, "Ni minsan hindi ko inakalang ang magliligtas sa kumpanya ay yung taong araw-araw nating nadadaanan sa pasilyo na parang hindi umiiral. Higit pa ito sa husay, isa itong kabunian." Kaagad namang sumunod si Mateo. Dahil dyan, buong karangalang inihahayag namin na simula ngayon, si Lira ay formal nang itinalaga bilang direktor ng estratehiya ng Montemayor Soluções Integradas. Nagpalakpakan ang buong silid, ang ilan ay tumayo, at si Lira, bagamat halatang emosyonal, ay nanatiling matatag at mapagkumbaba gaya ng dati. Isang hapon, habang nililinis ang pangunahing lobby, nadaanan niya si Alon na kausap si Mateo. Naisanan niyang umiwas ng daan pero dumiretso pa rin siya. Pinagmasdan ni Alon ang dating operations coordinator na tahimik na nagtutulak ng cleaning cart. Nang makalayo ito, bumulong siya kay Mateo. "Hindi ko akalaing aabot sa ganito, pero ang pagpapanatili sa kanya rito ang pinakamagandang desisyon na nagawa natin. Kailangang matutunan niya sa sakit ang aral na matagal niyang tinanggihan sa respeto." Tumango si Mateo, simple at tahimik. Wala nang kailangang idagdag. Nanatiling nakatuon si Lira. Hindi siya nagturing ng kahit na sino na mas mababa. Naglalakad siya ng may dignidad, magalang na binabati ang lahat, at kapag kailangang magpaliwanag o humingi ng sagot, ginagawa niya ito gamit ang lohika at halimbawa. Dumaraan siya sa mga abalang lugar nang hindi naghahanap ng pansin, pero ramdam ang kanyang presensya. Sa isa sa mga pagkakataong iyon, nadaanan niya ang isang pasilyo at nakita si Bailey sa dulo, naglilinis ng parehong opisina kung saan, ilang buwan na ang nakalipas, palagi siyang sinisigawan dahil lang sa mantsa sa salamin o basahang naiwan sa mesa. Ngayon, nakaluhod ito, tahimik na pinupunasan ang gilid ng pader. Hindi siya tumigil. Nagpatuloy sa paglalakad, dumaan sa harap niya at, hindi man lang tumingin pababa, ay nagsabi lamang, "Magandang hapon." Hindi sumagot si Bailey. Patuloy siya sa pagkuskos ng sahig, kunwaring walang narinig. Pero alam ni Lira na narinig niya, at alam din niyang mas malakas kaysa sa kahit anong salita ang katahimikang iyon. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa konsekwensya, tungkol sa dignidad na naibalik, tungkol sa hustisyang ipinakita sa pinakalinaw na paraan, sa pamamagitan ng pagkilalang nararapat. Ang huling eksena ay nanatiling buhay sa alaala ng marami roon. Si Bailey, mag-isa, naglilinis ng silid ng pagpupulong kung saan dati siya umuupo bilang awtoridad. Ang parehong silid kung saan tumanggi siyang makinig, kung saan binastos niya ang isang babaeng, sa hindi niya alam, ay may hawak ng mga sagot na hinahanap ng lahat. Ngayon, siya ay nagwawalis ng mga papel na natira mula sa isang bagong meeting. Ang meeting na pinamunuan ni Lira, ang babaeng ginawang lakas ang sarili niyang kahihiyan, tinig ang kanyang katahimikan, at pagbabago ang kanyang sakit. Naligtas ang Montemayor, pero higit pa roon ito ay natuto, na ang talento ay walang sinusunod na uniforme, na ang respeto ay hindi ipinipilit sa pamamagitan ng posisyon, at na ang totoong marunong sa huli ay makakahanap ng daan, kahit magsimula pa iyon sa basahan sa kamay. Salamat sa pagsama hanggang dulo. Sa mundong puno ng tahimik na sakit, pinili mong makinig hanggang wakas. Kung gumalaw sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe ka sa amin. Malaking tulong ito para maipagpatuloy naming dalhin ang mga totoong kwento na karapat-dapat ikwento. I-comment mo rin kung saan ka nanonood at kung maaari, i-share mo. Baka simple lang ito pero ang pagkalat ng kwento ng pagbangon ay pagkalat rin ng pag-asa.